Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayong muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Hiningi ni Agriculture Secretary Francisco P. Laurel Jr. ang tulong ni bagong Japanese envoy to Manila Ambassador Endo Kazuya upang madagdagan ang exports ng agricultural products ng bansa sa Asian Powerhouse. Ang bagong Japanese Ambassador ay bumisita kamakailan kay Secretary Tio Laurel upang talakayin ang agricultural cooperation sa pagitan ng dalawang bansa, partikular ang mga detalye ng Memorandum of Cooperation sa pagitan ng Department of Agriculture ng Pilipinas at ng Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries ng Japan at ang pinagtibay na ASEAN-Japan Midori Cooperation Plan. Tinalakay ng dalawang opisyal ang iba't ibang paksa kabilang ang Sustainable Agriculture Initiatives, Trade Facilitation at Market Access Concerns. Ipinabatid ni Secretary Tio Laurel kay Ambassador Kazuya ang matagal ng kahilingan ng Pilipinas para sa pagbabawas ng taripa para sa Philippine bananas, market access ng Pilipinas sa fresh Hass avocados, pagbuhay sa Philippine mango export sa Japan at ang posibilidad ng regionalization upang maisaayos ang export ng processed poultry products sa Japan. Sa kanilang pag-uusap ay iginiit ni Secretary Tio Laurel ang market access request ng Pilipinas sa fresh Hass avocado sa Japan. Umasa siya sa final announcement ng market access ngayong taon dahil ang work plan on phytosanitary requirements for imports ng Philippine fresh avocado sa Japan ay inaprubahan na in principle sa kanyang huling pagbisita sa Japan noong December 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, hinimok ng Philippine Economic Zone Authority o PEZA ang mga foreign investor na mag-invest sa Pilipinas. Ayon kay PEZA Director General Tereso Panga, maraming oportunidad ngayon sa bansa lalo na at pinalakas ng Marcos Administration ang mga inisyatiba nito upang mapaganda ang logistics at infrastructure dito sa Pilipinas. Giit ni Panga, ang Pilipinas ngayon ay mayroong rare opportunities na maaaring gamitin para maging isang prime investment destination. Ilan sa mga tinutukoy ni Panga na inisyatiba ay ang China Plus One Strategy, ang US CHIPS Act at ang US-Japan-Philippines Trilateral Agreement. Posible ring samantalahin ng mga investors, ani Panga, ang upcoming Luzon Economic Corridor na magsusuporta sa connectivity ng Subic Bay, Clark, Manila at Batangas kung saan maaari itong mag-facilitate ng strategic anchor investments sa bawat isang hub sa pamagitan ng isang high-impact infrastructure project. Ipinagmalaki rin ng PEZA Chief ang consistent high economic growth ng bansa kumpara sa mga kapitbahay nito sa ASEAN, dahilan upang maging isa sa mga best-performing economies ang Pilipinas sa rehiyon. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, sinabi ng isang telecommunications operations expert na dapat itrato ang telco services na katulad ng sa water dahil ang internet connection sa digital age ay naging isa ng karapatang pantao. Ayon kay Attorney Froilan Castelo, ang Pangulo ng Philippine Chamber of Telecommunication Operators at General Counsel ng Globe Group, dahil marami ng pang-araw-araw na operasyon ang naging digitized, tama lamang nabigyan ng pagpapahalaga ang internet connection sa pamagitan ng pag-aalis ng lease fees para sa telcos sa mga pasilidad na kanilang ginagamit para maserbisyohan ng publiko at mapagbuti ang kanilang serbisyo sa pamagitan ng pagpapalawak sa kanilang infrastruktura. Iginiit ni Castelo ang mga panawagan at hakbang ng ilang mambabatas at stakeholders na nais rebisahin ang National Building Code of 1977 upang alisin ang lease fees para sa telecommunication infrastructure at matulungan ng telcos na maka-access sa cell sites ng mas mabilis. Ang House Bill numbers 8534 at 900 na may magkaparehong layunin ang dalawa sa mga panukala na inihain sa House of Representatives na naglalayong bigyan
bibigyan ang property developers ng tiyak na mga tuntunin at definisyon sa kung gaano kalaking espasyo ang dapat nilang ilaan upang magkaloob ng kailang telecommunication services. Sinabi pa ni Castelo na ang telco sa buong mundo ay nagsisimula ng makakuha ng suporta upang maalis ang regulatory roadblocks upang masuportahan ang kanilang infrastruktura at finance builds, at dapat aniyang ganito rin ang mangyari sa Philippine telcos dahil ang upa na kanilang binabayaran ay mas makabubuting gastusin sa infrastruktura para sa pagpapalawak ng kapasidad at coverage. Sa 2021 data mula sa National Telecommunications Commission o NTC ay lumitaw na may mahigit 22,000 cell sites sa bansa, mas mababa sa 1/3 ng Vietnam na 90,000, at pinagsasuhan ang mga ito ng tatlong telcos. Ipinanukala ng Private Sector Advisory Council o PSAC ang 35,000 karagdagang cell sites. Ayon naman sa Asian Development Bank o ADB, ang Pilipinas ang may pinakamababang coverage rates ng telecom towers sa Southeast Asian region at mangangailangan ng karagdagang 60,000 towers sa 2031 sa remote areas. Sinabi pa ni Castelo na ang pag-aalis sa lease fees para sa telcos ay maaari pa rin maging win-win para sa parehong partido dahil ang telcos ay mangangailangan pa rin mag-invest sa digital services tulad ng digital parking systems para sa malls at commercial establishments at digital security para sa condominiums. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.